Isang vlogger mga sangkay na nag-amok sa Pilipinas. Ito po ay dayuhang content creator, yari kay PBBM. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. We are back sa ating vlog ngayon. Kamusta po kayong lahat? Ito pong isang content creator na nag-amok sa ating bansa at may ginawang kalukuhan sa mga security guard at mga kababayan po natin. Isa pong dayuhan ito mga sangkay, no? Diyos me, marimar. Ngayon, ito na nga po ang pasabog. Abay, ang Pangulo, nakarating po ito sa Pangulo ng Pilipinas mga sangkay. At ito, mayroon pong reaction dito, no? At mayroon pong matinding gagawin, parusa, sila PBBM sa vlogger na ito. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Well, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.47 million subscribers na. Umakyat na po tayo. Parami po tayo ng parami. Road to 2 million at malapit na din pong umabot sa 1.5 million subscribers. So kung gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon din, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ayos ba tayo dyan? Ngayon, ito. Mga sangkay. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay? Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Ngayon, ito na nga po. Itong vlogger na maangas mga sangkay. Alam nyo, nasa kote po ito ng otoridad pero talagang hanggang ngayon, nag-aangas pa rin mga sangkay. May topak po talaga eh. May problema. Ngayon, dapat i-deport na po ito. Pero ito po ang mangyayari mga sangkay. Ito po yung twist na gagawin nila PBBM. Binigyan diin ng Malacanang ang pagprotekta sa sambayanan laban sa anumang klase ng harassment o bullying. Kasunod ito ng pagkakaresto sa nag-viral na Russian-American vlogger na si Vitaly Zidorovetsky. Narito po ang report. Protektahan ng sambayanan laban sa anumang klase ng harassment at bullying. Ito ang binigyan diin ng Malacanang matapos ang nag-viral na Russian-American vlogger na kalaunay na aresto at nakatakdang ipadeport sa kanyang bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nakarating kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginawang pambubuli at pangaharas ng Russian-American vlogger. Ayan o. Nakarating kay Pangulong Bongbong Marcos. Good luck sa'yo, boy. Kasi dapat iaano na to eh. I-deport na, no? Pero ito mga sanggay, ang twist. Na si Vitaly Zidorovetsky. Ayan po yung mukha niya, no? Itong dayuhang vlogger na kahit po nasa kote na ng kapulisan, mga sangkay, maangas pa rin. Tingnan niyo naman yung mukha. Diba? Alam niyo, marami naman pong content creator na pumapasok sa Pilipinas. Pero, good to say na hindi po ganitong klaseng tao. Nandito po sila para i-promote ang ating bansa, ibida ang ating bansa, ma-experience ang culture ng mga Pilipino, 'di ba? At ipasyal ang kanilang mga sarili sa mga nagagandahang tanawin sa ating bansa. 'Yun ang kanilang ginagawa. At alam nyo guys, karamihan o lahat po siguro ng mga dayuhang vlogger na pumupunta sa Pilipinas, sumisikat. Kaya nga po mga sangkay, paborito po nila yung Pinas. Kasi alam nyo naman yung mga Pilipino, ano sila tayong mga Pinoy, gustong-gusto po natin yung nai-entertain tayo. Hindi lang ng mga Pinoy, kundi lalong-lalo na po yung mga dayuhan. Gustong-gusto po natin yun. Kaya pag may mga nakikita po sila, uy, dayuhan to, dito sa Pilipinas, nagbablog. Ang dami pong sumusuporta. Ang daming nagsasubscribe. Ngayon, mga sanggay, iba ang tama ng taong ito eh. Dahil instead na gawin po yun, mga sanggay, yung magandang bagay sana, no? Iba po, nag-amok. Gumawa po ng mga medyo very sensitive na mga content po ng taong ito mga sangkay. May tama po talaga. Kaya naman agaran itong tinugunan ng mga kinahukulan kabilang ang PNP, CIDG at Bureau of Immigration. Giit ni Castro, dapat na magsilbi itong aral sa iba pang content creator, mapabanyaga o lokal man, at alalahanin na may kaakibat na responsibilidad at obligasyon ng bawat karapatan na dapat ay may respeto sa kapwa at bansang kinaroroonan. Mismo, yung ang problema mga sangkay, dito siya sa Pilipinas, no? Hindi niya po iginalang yung mga Pinoy. Diba? Dito siya sa Pilipinas, dayo lang po siya dito eh. Ang mga foreign nationals, welcome naman po sa Pilipinas.
Pero hindi po ibig sabihin nito na kung welcome sila, handa na rin po nila na bastusin ang mga Pilipino, ang Mismo. costumbre po natin, ang batas natin. So dapat magsilbing aral na rin po ito. Kung kayo man po ay content creator, dapat limitahan lamang po ninyo kung ano lang po yung nararapat. Ayon naman kay BI Deputy Spokesperson Melvin Mabula, kailangan respetuhin ng mga dayuhang gumagawa ng content kung ano ang mga batas na umiiral sa Pilipinas. Bagamat isolated case umano ang nangyari, malaking tulong din ito sa mga tauhan ng BI na tiyakin ang dahilan o purpose ng pagpunta ng foreigner. Posible na umano ngayong buwan mapadeport ang naturang vlogger. Oh, ito na yung twist. Posibleng mapadeport. Pero ito mga sangkay ang gagawin nila Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakadepende pa ito sa magiging proseso na isasampang kaso ng PNP. Nakadepende pa. So, ito pabor sa kanya kung mapapadeport. Do, pabor na pa, hindi din. Kasi, pabor kasi at least, makakalaya na po siya. Pero guys, ang masama po dito, kapag pinatagal po siya dito, sa bansa natin, syempre, andun lang po siya sa loob, mga sangkay. Medyo mabigat yon, no? Matatagalan po siya sa loob. Diyos mio marimar. Baka dun sa madali, mga sangkay, ng mga kapwa po niya kasamahan sa loob. Ang Pilipinas paboritong puntahan din po ng mga ng mga vloggers, foreign vloggers, and we have to ensure na kung pumunta man sila dito, dapat they also have to be respectful and they have to follow Correct. yung batas ng ating bansa. At Mismo. isa din po yan sa recommendation at nakapag-usapan din po. Making sure na ang darating dito they are compliant with the condition ng stay ng isang dayuhan. Maliban sa pagkakaaresto Eto na ha. Ito na mangyayari. Ito yung twist na sinasabi po natin. na nasabing vlogger na ngayon ay nasa kustudiya na ng BI, ay maaari din anya sampahan ng kasong unjust vexation. Ayan na ang twist, mga sangkay. Kaya baka magtagal po itong taong to dito. Ang cameraman nito na napag-alaman na Pilipino. Kasama pa yung cameraman ng Pinoy. Kasabay naman ang nakatakdang deportation, maituturing na rin anilang persona ng grata ang vlogger dahil sa ginawa nitong pangharas at Ayun na. Wala pambubuli sa na. ating mga Ibaban na kababayan. siya sa Pilipinas. Mula PTV, Oh, ayan. Good luck sa'yo, boy. Makulit ka eh. No? So, ang pinaka-delikado dito sa kanya, kung matagalan po siya dito sa ating bansa. Kasi may mga ipa-file pa na cases against sa ano na to, sa taong to. So, ngayon mga sangkay, good luck talaga sa kanya. Pag nagtagal siya dito, Diyos mio marimar, baka magmakaawa na to na umuwi. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. No? Sana hindi po ito tularan itong taong to, mapapinoy man o dayuhang content creator. No? Or anyway, mga sangkay, meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.